Ang bakasyon ng isang pamilyang British sa isang liblib na isla ng Sweden ay hindi inaasahan at nakakatakot nang malaman nila na ang isang serial killer ay malaya pa rin. Noong 1824, sa isla ng Svolte sa Sweden, isang babaeng may bitbit na isang sanggol na natatakot habang ang isang grupo ng mga lalaki at mga kolonisador ng Britanya ay tumatawa at lumalapit sa kanya ng may panganib. Pagkalipas ng 200 taon, masigasig na sinabi ni Susan sa kanyang asawang si Richard at sa kanilang mga anak na sina Sam at Jessie ang tungkol sa madilim na kasaysayan ng Svolta. Ito ang isla na pagbabakasyonan nila sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag niya na ang mga taong nakatira sa isla ay ikinulong ang kanilang sarili sa loob ng 2 taon sa takot sa isang nakamamatay na pandemya ng trangkaso. Gayunpaman, matapos nilang wakasan ang pagkulong sa kanilang sarili, nanatili pa rin ang pandemya sa Svolta, hanggang ang karamihan sa mga residente ay namatay at napilitang kumain ng laman ng tao upang mabuhay. Nagpatuloy si Susan, na sinasabi sa pamilya na tuwing 10 taon, ipinagdiriwang ng mga taga-isla ang pista ng Carentan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng madugong 8 oras na dula. Nang marinig ito, ipinahayag ni Sam ang kanyang pagkadismaya sa teatro at sinabing alam niyang hindi niya magugustuhan ang palabas. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya kakain ng laman ng tao, ngunit tinututulan ito ng kanyang ama na nagsasabi na kung siya ay gutom at desperado, hindi niya magagawang labanan ang pagnanasa. Sa kalaunan, pumarada sila sa labas ng isang harbor cafe kung saan umorder si Susan ng mga burger at beer mula sa masungit na kusinero sa likod ng counter. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Richard sa establishment, at hiniling ni Susan sa kanya na bantayan ang kanilang mga anak kung sakaling gumagala sila sa labas. Samantala, ang magkapatid ay nakakita ng isang bangkay ng seagull sa backroom, at ang walang malasakit na si Jessie ay kumukuha ng larawan sa malagim na eksena. Nang malaman ng kusinero na ang pamilya ay patungo sa Svolta, ibinaba niya ang mga plato na hawak niya dahil sa gulat at binalaan sila na hindi sila dapat pumunta sa isla sa panahon ng Carentan. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mag-asawa na nabook na nila ang bed and breakfast na pag-aari ng isang lokal na lalaki na nagngangalang Mats at mananatili sila doon sa susunod na mga araw. Sa kabila ng kanilang paliwanag, iginiit ng kusinero na hindi sila malugod na tatanggapin sa Svolta, lalo na sa panahon ng Carentan, dahil sa isang kalunos-lunos na kaganapan na kinasasangkutan ng mga dayuhan 200 taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, habang sinusubukan ni Richard na magbayad para sa pagkain, hinawakan ng nakakatakot na kusinero ang kanyang braso at sinabi na kung alam niya kung ano ang pinakamainam para sa kanyang pamilya, dapat niyang dalhin sila pabalik sa lungsod kung saan ito ay ligtas. Nalilito at natakot sa babala ng lalaki, napaatras si Richard sa counter at naiwan niya ang kanyang wallet. Habang naghahanda ang pamilya sa pagsakay sa lancha, biglang napagtanto ng ama na naiwan niya ang kanyang wallet sa Harbor Cafe. Nagmamadali siyang bumalik para kunin ito habang naghihintay ang kanyang pamilya. Samantala, nagtanong ang nagbebenta ng tiket kung ano ang kanilang mga pangalan, kaya naghinala si Susan. Kapag tinanong niya kung bakit, ipinaliwanag ng nagbebenta na kailangan nila ang mga pangalan para sila ay makilala kung sakaling lumubog ang lancha. Hindi nagtagal ay bumalik si Richard at binayaran ang kanilang mga tiket. Habang naghahanda silang sumakay, itinuro ng kanyang asawa ang bahid ng ketchup sa kanyang jacket. Sa lancha, tinitigan ng mga taga-isla ang mga turista ng may galit na nagpapatunay sa naunang babala ng kusinero tungkol sa pagiging hindi pala kaibigan ng mga lokal. Lalong tumindi ang tensyon ng si Johan, isang kilalang manggugulo at lasenggo, ay lumapit at tinatakot ang pamilya. Hindi komportable, nagpasya silang lumipat sa labas upang maiwasan ang karagdagang paghaharap. Nang dumating ang lancha sa Svolta, nagulat ang pamilya nang makita ang isang malaking grupo ng mga lokal na nagtitipon sa pantalan, tahimik na nanonood sa kanila. Si Clara, ang pinuno ng komunidad, ay lumapit at hinihiling na malaman kung ano ang kanilang layunin sa isla. Ipinaliwanag ni Richard at Susan na nagbabakasyon sila at gustong manood ng dula. Na-offend, itinutuwid sila ni Clara, na sinasabi na ang espesyal na pagtatanghal ng Carentan ay hindi lamang isang dula kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Bago makatugon ang pamilya, sinabi ni Ingomar na nagpasya ang komunidad na dapat silang umalis kaagad at bumalik sa mainland. Si Richard, gayunpaman, ay nagpapaalala sa kanila na ang Svolta ay hindi isang pribadong isla, na nagpapahiwatig na wala silang legal na karapatan na pilitin silang paalisin. Idinagdag ni Susan na isa sa kanilang mga dahilan sa pagpunta ay para magbigay galang sa mga patay.
Dahil mukhang nalilito si Clara, ipinaliwanag ni Susan na ang kanyang lolo sa tuhod ay namatay sa isla. Sa karagdagang pagtatanong, isiniwalat niya na isa siya sa matapang na opisyal na pinatay ng mga taga-isla 200 taon na ang nakalilipas. Nagdilim ang ekspresyon ni Clara. Sa isang nakakatakot na tono, nagbabala siya na aalis ang mga dayuhan sa Svolta, sa isang paraan o iba pa, bago biglang dilaan ang gilid ng mukha ni Susan. Bago pa lumala ang mga bagay, dumating si Mats at malugod na tinanggap ang pamilya, tinitiyak sa kanila na karamihan sa mga lokal ay hindi nakakapinsala. Agad siyang pinagsabihan ni Clara at ng kanyang anak na si Sven sa pag-imbite sa mga tagalabas nang walang pag-aproba sa mga nakatatanda. Ngunit nanindigan si Mats na nagsasabi na ang kanilang mga lumang batas ay wala nang silbi sa 2024. Nang ang kanyang asawa ay bumalik sa pantalan upang mag-isip, sinabi ni Richard sa kanya na kung magbago ang kanyang isip, ang kailangan lang niyang gawin ay magsalita. Tinitiyak sa kanya ni Susan na ayos lang siya at itutuloy niya ang kanilang mga plano dahil kailangan niya ang bakasyong ito. Sa loob ng bahay, hiniling ni Matt sa mga bisita na tanggalin ang kanilang mga sapatos at gamitin ang mga tsinelas na ibinigay niya. Tinanong ni Susan kung doon pa rin nakatira ang kanyang ina, ngunit casual na isiniwalat ni Mats na siya ay pinaslang at pinugutan ng ulo 10 taon na ang nakararaan, sa mismong upuan na inuupuan ni Richard. Maya-maya, sumilip si Mats sa likod ni Jessie at nakakatakot na binanggit na halos imposibleng marinig siyang naglalakad-lakad sa bahay habang nakatsinelas. Narinig ni Sam ang kakaibang pakikipag-ugnayan at tinukso ang kanyang kapatid na babae, na nagudyok sa kanya na gumanti sa pamamagitan ng paghampas sa kanya sa singit. Nang hapon na iyon, ipinaalam ni Mats kay Susan na ang kanyang mga pinamili ay nasa kabilang silid bago siya umalis ng bahay upang bigyan ang pamilya ng ilang privacy. Habang naghahanda ng hapunan ang kanyang mga magulang, umakyat si Jessie para mag-relax sa bathtub. Gayunpaman, nakarinig siya ng ingay mula sa likod ng salamin at iniisip kung ano iyon. Nang gabing iyon, nagising sina Richard at Susan dahil sa isang grupo ng mga nakamaskara, nakasuot ng damit na may dalang sulo na mga taga-isla na nagtitipon sa labas ng bahay. Dahil sa takot, maluhaluhang hiniling ni Susan na umalis sila. Bilang tugon, ang isa sa kanila ay nagtapon ng bangkay ng hayop sa hagdanan ng balkonahe bago silang lahat tumalikod at lumayo. Galit na galit si Susan dahil ang kanyang asawa ay nakatayo lamang at nanonood kaya inutusan niya ito na kunin ang bangkay at itapon. Lingid sa kaalaman ni Richard, pinagmamasdan siya ni Clara mula sa likod ng mga puno, na nakangiti. Kinabukasan, sinabi ni Jessie sa kanyang ama na pakiramdam niya ay binabantayan sila. Kapag tinanong niya kung bakit, ikinuwento niya ang ingay na narinig niya sa likod ng malaking salamin sa banyo. Noong una, itinuring ito ni Richard bilang pag-aayos lamang ng bahay, ngunit nang makita kung gaano kagalit ang kanyang anak, niyakap niya ito at tiniyak na sabihin sa kanya kaagad kung makakaramdam siya muli ng takot. Samantala, pinapanood ni Mats ang kanilang pakikipag-ugnayan sa isang monitor na nagpapatunay sa hinala ni Jessie na may mga nakatagong kamera sa bahay. Nang maglaon, kinausap ng ama si Matt sa labas ng kabilang cabin, na ikinuwento ang nakakaligalig na mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nagbanta si Richard na mag-iwan siya ng masamang review sa rental app kung hindi niya maresolba ang issue, na nagudyok sa host na mangako na makikipag-usap siya sa mga lokal tungkol sa insidente. Habang naglalakad ang pamilya at tinatangkilik ang magagandang tanawin sa paligid ng Svolta, sinisiyasat ni Detective Forsberg ang mga kakilakilabot na pagpatay sa kusinero at sa kanyang asawa sa Harbor Cafe. Kasabay nito, napansin ng mag-asawa ang mga taong naglalabas ng 4 na kasket mula sa isang maliit na bangka patungo sa pantalan, na iniisip kung sino ang maaaring namatay. Nang maglaon sa araw na iyon, dumating ang detective sa pantalan at ipinaalam sa isang lokal na babae na naroon siya upang tanungin si Johan tungkol sa mga nangyaring pagpatay. Ibinunyag niya na kalalabas lang ni Johan mula sa kulungan. Bumalik sa bahay, sina Susan at Richard ay nagbahagi ng isang matalik na sandali na hindi alam na si Mats ay lihim na nanunood mula sa silid ng pagsubaybay at pinasaya ang kanyang sarili. Samantala, pinahinto ni Detective Forsberg ang pag-eensayo ng festival, na ikinainis ni Clara. Tinanong niya si Sven kung nasaan si Johan, at iminumungkahi ni Sven na malamang na sumakay siya ng bangka pabalik sa mainland upang bumili ng mas maraming alak. Habang naghahanda si Forsberg na umalis, binalaan siya ni Clara na wala siyang jurisdiction sa isla dahil ang mga lokal ay may sariling hanay ng mga batas.
Gayunpaman, habang umaalis ang bangka ng detective, nagmamasid si Johan mula sa malayo, na nagpapakitang hindi talaga siya umalis. Sabay-sabay na pumasok ang magkapatid sa isang local restaurant, umorder ng waffles kay Ingomar. Sa kanilang pagtataka, tumanggi si Ingomar na pagsilbihan sila. Nang lumapit ang tatlong nakakatakot na parokyano kina Sam at Jessie, mabilis silang nagpasya na umalis. Sa labas, nakasalubong nila ang mga lalaking nakamaskara na bitbit ang mga kasket. Napansin ni Jessie na ang isa sa mga kasket ay may label na English Liar. Pagbalik sa bahay, narinig ni Mats ang pagpasok ng magkapatid at nagmamadaling umalis sa silid ni Jessie upang maiwasang mahuli. Ilang sandali pa, pumasok siya at napansin niyang nawawala ang ilan sa kanyang mga damit pang ilalim at gusot ang mga kumot. Iniisip niya na baka kinuha ito ng kanyang kapatid, ngunit tinitiyak niya sa kanya na hindi siya interesado sa babae dahil mas gusto niya ang mga lalaki. Nagtataka, binubo ni Jessie ang salamin gamit ang kanyang hininga at gumuhit ng puso. Sa kabilang panig ng one-way na salamin, dinilaan ito ni Mats. Sa isang pagtitipon, pinuri ni Clara ang mga taong bayan para sa kanilang pagsusumikap sa paghahanda para sa mga kasiyahan sa susunod na araw. Dahil pinarangalan ng mga taga-isla ang mga patay sa pamamagitan ng pag-aalay ng 4 na pagpupugay tuwing Carentan, naniniwala siyang ang pagdating ng pamilyang Ingles ay senyales na dapat sila ang mapili. Gayunpaman, tumayo si Ingomar at nangatuwiran na sinadya lamang nilang takutin ang mga turista. Idinagdag ni Sven na sa huling pagkakataon na pinarangalan nila ang Carentan ng mga sakripisyo, ang mga parangal ay mas bata at mas may kakayahang magtiis sa nakakapagod na proseso. Sa pagsalungat mula sa iba pang mga lokal at kawalan ng katiyakan kung sino ang pagkakatiwalaan, si Clara ay pribadong nakikipag-usap kay Mats. Ibinunyag niya na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang masamang ugali at pag-abuso sa droga. Nangangako siyang panatilihing ligtas ang kanyang mga lihim at tiyaking mas malugod siyang tinatanggap sa komunidad, kung papayag siyang tulungan siyang patayin ang pamilya. Binibigyang katwiran ni Clara ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagsasabi na bukas ay ipagdiriwang nila ang ika-200 anibersaryo ng Carentan, na ginagawa itong perpektong okasyon upang ipagdiwang sa tradisyonal na paraan. Bago umalis, naghagis siya ng isang kahon ng cookie mix kay Mats at nagmungkahi, na may masamang ngiti, na maghanda siya ng isang espesyal na batch para sa mga turista. Kinabukasan, sinimulan ng mga taga-isla ang kanilang pagtatanghal sa Carentan, na nagtatampok sa mga taong nakadamit bilang mga kolonisador ng Britanya at higanteng gansa na naglalayag patungo sa Pampang. Samantala, nakaupo ang pamilyang Ingles para mag-almusal. Si Sam, malinaw na bigo, ay nagpapaalala sa kanyang mga magulang na hindi siya kumakain ng karne dahil siya ay isang vegetarian, na ikinairita ni Richard. Nang maglaon, ipinaalam ni Matt sa pamilya na nagpasya ang komunidad na malugod silang manood ng dula. Gayunpaman, magalang na tumanggi ang mga bisita, pinahahalagahan nila ang alok ngunit pinili nilang maligo sa halip. Tinitiyak nila sa kanya na panunuorin nila ang huling palabas sa susunod na araw. Habang papunta sila sa daungan, sinabihan sila ni Mats na mag-iiwan siya ng isang plato ng bagong lutong cookies sa bahay para kainin nila pagkatapos nilang maligo. Samantala, ang dula sa entablado ay naglalarawan sa pagdating ng mga kolonisador ng Britanya, na nanunuhol sa tiwaling pinuno ng isla ng ginto upang panatilihing sarado ang daungan, na binihag ang mga tao ng Svolta. Pagkatapos nilang maligo, umuwi ang pamilya at nakita nila ang mga cookies na iniwan ni Matt sa mesa, na labis nilang ikinatuwa. Sa entablado, ang tiwaling pinuno ay nagsimulang makaramdam ng pagsisisi sa pakikipagkasundo sa British matapos masaksihan ang pinsalang idinulot niya sa mga taong bayan. Samantala, nanonood si Mats mula sa surveillance room at hindi namamalayan ng pamilya na ang kinakain nila ay nilagyan ng pampatulog. Sa entablado, hinuhuli ng mga taga-isla ang mga kolonisador at inihanay sila sa harap ng mga kasket. Sa loob ng bahay, nakita ni Mats na ang buong pamilya ay nakatulog dahil sa kinain nilang cookies. Sa sandaling ito, muli niyang isinuot ang mga pangilalim na damit ni Jessie at nakakatakot na humiga sa tabi ng walang malay nitong katawan. Ilang araw bago nito, pinugutan ng ulo ng anak na babae ang isang walang magawang sigol, at si Richard ay nahayag na siya ang pumatay sa Harbor Cafe cook at sa kanyang asawa, na naglantad sa pamilya bilang cold-blooded killers. Sa kasalukuyan, ang isang takot na si Mats ay natakot habang ang bawat sira-sirang miyembro ng pamilya ay naglalabas ng kutsilyo, sinasaksak siya hanggang sa siya ay mamatay.
Habang ang mga taga-isla ay naliligo sa peking dugo sa panahon ng grand finale ng palabas, sina Richard, Susan, at ang kanilang dalawang anak ay patungo sa nayon, armado ng sari-saring armas. Sa tuwing makakita sila ng mga lokal na residente, mabilis nilang inalis ang mga ito ng may katumpakan. Habang umuusad ang kaguluhan, hinimok ni Ingomar si Clara na pumunta sa daungan para tumakas. Gayunpaman, siya ay tumanggi, determinadong pahalagahan kung ano ang maaaring maging kanyang huling karantan. Sa gitna ng kaguluhan, kumalat ang magkasalungat na akusasyon kung saan sinasabi ng ilan na si Johan ang responsable sa massacre. Sa kagubatan, pinabagsak ni Richard ang tatlong tao gamit ang isang palakol at isang maliit na kutsilyo, habang tinapos ng kanyang asawa ang isang lalaking nakahandusay sa lupa. Nang gabing iyon, nagtungo sina Sam at Jessie sa sentro ng komunikasyon sa opisina ng daungan kung saan niloloko nila ang manggagawa sa pamamagitan ng pagpapanggap na mga biktima na humihingi ng tulong. Kapag sinubukan silang aliwin ng babae, walang awa nilang tinapos ang kanyang buhay at nakipag-selfie sa walang buhay na katawan. Nang maglaon, napansin ni Sven na ang sentro ng komunikasyon ay nasira, na nagudyok sa kanya na magpaputok ng isang flare sa kalangitan upang alertuhan ang mainland. Samantala, sa isang kalapit na isla, isang harbor control officer ang nagsimulang makatanggap ng mga takot na tawag sa radyo tungkol sa kaguluhang nangyayari sa Svolta. Sa kalaunan, ang pamilya ay muling nagsasama-sama sa labas ng isang cabin at gumawa ng isang plano upang alisin ang mga taga-isla na nagtatago sa loob. Tinangka ni Clara na tumakas sa likod ng pinto, ngunit sinugatan siya ni Richard sa pamamagitan ng pagsaksak ng kutsilyo sa mga tabla na gawa sa kahoy. Gumanti si Sven, tinusok ang isang espada sa dingding, natusok ang mga pisngi ni Richard at naging dahilan upang mapaungol siya sa sakit. Pagkaraan ng ilang segundo, sinipa ni Richard ang pinto, pilit itong binuksan ng may lakas kaya't nagtago sina Clara at Sven sa isang aparador. Habang nagtatago sila, pumasok ang pamilya sa cabin at inaatake ang mga taga-isla, na nakasuot ng mga costume ng hayop. Biglang pumasok sa gusali ang walang kamalay-malay na si Ingomar, nakahinga ng maluwag nang makita ang isang pamilyar na mukha. Ngunit bago siya makapag-react, lumabas sa anino ang sadistang si Jessie at pinugutan siya ng ulo. Isang natatakot na taga-isla, na napagtanto ang kanyang kapalaran, ay kinitil niya ang kanyang sariling buhay bago siya patayin ng pamilya. Makalipas ang ilang sandali, kinukulit ng baliw na pamilya ang isang lalaki na nakasuot ng costume at sinaksak nila ito. Samantala, si Detective Forsberg ay nakatanggap ng isang galit na tawag sa telepono mula sa Harbor Control Officer, na nagpaalam sa kanya na ang Svolta ay nasa ilalim ng kaguluhan. Ang opisyal ay nag-uulat ng maraming casualty, nagngangalit na apoy, at lumalaking hinala na si Johan ang may pananagutan. Sa ibang lugar, pinanood nina Richard at Susan ang bonfire at ginugunita ang kanilang honeymoon sa Kasiruta Island, na nagpapahiwatig na ilang taon na nilang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao sa maliliit na komunidad sa buong mundo. Ilang sandali pa ay sumama na sa kanila ang kanilang mga anak. Nang si Sam ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na pangungusap na itinuro sa kanyang ama, si Richard, na nasiyahan sa kanyang pag-uugali, ay sinaksak siya ng kutsilyo. Habang humihinga si Sam, tinawag siya ni Richard na ampon, na nagpapakita na si Sam ay hindi nila anak ngunit isang hindi matatag na individual na inimbitahan nila sa kanilang mga pagpatay. Sa kaibuturan ng kagubatan, sinabi ni Clara kay Sven na ang tanging paraan upang wakasan ang kaguluhan ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa mga turista. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang anak na tulungan siyang kumpletuhin ang karantan, at ipinangako ni Sven na tuparin ang kagustuhan ng kanyang ina. Nang maglaon, natitisid ang pamilya sa isang surveillance room sa cabin ni Mats. Doon, nakita nila ang footage ni Clara at isang armadong si Sven na naghihintay sa kanila sa loob ng paupahang bahay. Si Susan, na may tiwala sa kakayahan ng kanyang anak, ay naniniwala na sa wakas ay handa na si Jessie na isagawa ang kanyang unang Trojan Horse Ruse, isang mapanlinlang na taktika na idinisenyo upang mawala ang mga depensa ng kanilang target sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang walang magawang biktima. Di nagtagal, dumating ang pulis, at sa kanyang takot, nakakita siya ng ilang ulo na nakadisplay sa pantalan. Makalipas ang ilang minuto, ang anak na babae ay pumasok sa bahay, na humingi ng tulong kay Sven. Gayunpaman, nagulat, binaril niya si Jessie. Bilang tugon, mabilis siyang gumawa ng kwento, na sinasabing si Mats ang may pananagutan sa massacre at pinatay niya ang kanyang ama at kapatid.
Idinagdag niya na si Mats ay nasa bahay pa rin, na nagudyok kay Sven na kunin ang kanyang shotgun at suriin ang mga silid. Sa sandaling siya ay umalis, si Susan ay pumasok sa bahay, na nagpapanggap na isang biktima, at muling nakipagkita sa kanyang anak na babae. Samantala, palihim na lumabas si Richard mula sa lihim na daanan sa likod ng malaking salamin. Sa silid tulugan, nakita ni Sven ang putol-putol na labi ni Matt sa kama at iniisip kung ano ang maaaring nangyari. Bigla niyang narinig ang mahinang ungol ni Richard mula sa kabilang kwarto. Kapag siya ay pumunta upang suriin kung ayos lang si Richard, ang siraulong killer ay umatake sa kanya, na nagtatapos sa kanyang buhay. Bago sumuko sa kanyang mga pinsala, hinihila ni Sven ang gatilyo, tinamaan ang kanang kamay ni Richard. Sa ibaba, ang pamilya ay nagtitipon, at napagtanto ni Clara na tulad ng unang Carentan 200 taon na ang nakalilipas, ang British ay muling nagdala ng kamatayan at kaguluhan sa Svolta. Kumuha ng kutsilyo sa kusina, naghahanda siyang salakayin ang pamilya, ngunit binaril siya ni Forsberg sa paniniwalang siya ang killer. Sa kanilang sikretong ligtas, nakatakas ang pamilya sa nasusunog na isla sakay ng bangka ng pulis. Makalipas ang ilang sandali, mas maraming pulis ang dumating at binaril ang tumatakas na si Johan, sa pag-aakalang siya rin ang may pananagutan sa pagpatay sa Svolta. Sa bangka, sinabi ni Jessie na ito ang pinakamahusay na paglalakbay sa bakasyon na naranasan nila. Masayang sumang-ayon ang baliw na mag-asawa. Ligtas mula sa anumang kahihinatnan para sa kanilang mga demonyong aksyon, ang walang awa na pamilya ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik sa mainland, nasasabik para sa susunod na komunidad ng isla na kanilang pahihirapan para sa kanilang kasiyahan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.